I must stop this Christmas from coming. But how? Then he got an idea. An awful idea. I know just what to do. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. Isang berdeng nilalang na pan ng nag-aalab na galit sa Pasko ang handang gawin ang kahit ano para sirain ito para sa lahat. Sa isang lugar na mataas sa kabundukan, may isang nilalang na hindi kailanman nakaramdam ng diwan ng Pasko tulad ng iba niyang kababayan. Ayaw na ayaw niya sa kanila. I really don't like them. No, I don't. Oo, tunay ngang kinamumuhian niya sila. Nahuhulaan mo na ba kung sino siya? Tama, walang iba kundi ang mismong Grinch. Isang berdeng, mabalahibo, at sa totoo lang ay baliw na nilalang na hindi lang galit sa Pasko kundi pati na rin sa mga taong nakatira sa kanyang bayan. Dahil sa kanyang pagiging mailap at likas na kasamaan, lubos na kinatatakutan siya ng mga ho. Dahil dito, patuloy silang gumagawa ng samot-saring kwento at chismis tungkol sa Grinch, na sa totoo lang ay hindi naman nalalayo sa katotohanan. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, comedy, family, fantasy film na tinatawag na How the Grinch Stole Christmas. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin ang nag-birthday ngayong month na si April Dasig. Belated happy birthday to you, Calax Gavanjano, Joriel Golpo, Rafi Desen, J. Ian, Az on a Jet from Caloocan City, Edward from Sampaloc, Manila, Elmar Vlog from Saudi Arabia, Erwin De La Torre from Tarlac City, Gailio Hadhad from Butuan City, J. Navarro from Ticao Masbate, Jake Manuel from Cagayan Valley, JV Abian from Navotas City, Jonil Mampusti from Navotas City, Casey Rap from Taytay Rizal, Sarah Jean from Doha, Qatar, at Sian Paul Nebride from Antipolo City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa opening scene, makikita natin ang isang snowflake na dahan-daang lumulutang sa langit, at sa loob nito ay makikita ang isang maliit na bayan sa gitna ng maniyabeng kabundukan. Ang lugar na ito ay kilala bilang Huville. Sa Huville, abalang-abala ang mga Hu sa paghahanda para sa Pasko at halos magwala na sa kakapamili ng mga regalo. Maya-maya, makikita natin ang apat na teenager na umaakyat sa bundok para guluhin ang Grinch. Ang dalawang lalaki ay si Nasto at ang kapatid niya. Umakyat sila sa bundok para mapabilib ang dalawang babae. Pagdating pa lang nila sa pinto, bigla silang tinakat ng Grinch kaya tumakbo sila pababa ng bundok. Habang naglalakad ang Grinch pabalik, may nadadaanan siyang isang sirang sasakyan at nakakita siya ng sibuyas na ginawa niyang merienda. Pagkatapos nito, ngumiti siya ng may masamang balak at nagdesisyong bumaba sa bayan. Nagkunwari siyang ordinaryong mamamayan at nagsimulang gumawa ng kung ano-anong kalokohan sa loob ng bayan. Samantala, bumalik si Nasto at ang kapatid niya sa bayan na nanginginig sa lamig at balot ng nyebe. Nakita sila ng tatay nila at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi nila na ang Grinch ang may kagagawan. Dahil dito, nagpanik ang lahat at kinausap ng mayor si Lou tungkol sa ginawa ng mga anak niya na pang-aasar sa Grinch. Tinakpan ni Lou ang bibig ng mga anak niya at sinabi sa mayor na nagbibiro lang ang mga ito. Pagkalipas nito, bumalik si Lou sa trabaho niya sa post office at isinama niya si Cindy. Tinanong ni Cindy ang tatay niya kung bakit galit ang lahat ng Hu sa Grinch. The Grinch is a who, well, doesn't like Christmas. Samantala, nasa post office rin ang Grinch at may binabalak na naman siyang masama habang ginugulo niya ang mga sulat ng lahat. Habang papunta si Cindy sa sorting room, His son died. bigla niyang nakasalubong ang Grinch at nasipsip siya papasok sa gift sorting machine. Nang paalis na sila, napilit ng aso ng Grinch na si Max ang amo niya na iligtas si Cindy. Bleeding hearts of the world unite! Nagpasalamat si Cindy sa kanya, pero imbes na matuwa, nainis ang Grinch kaya binalot niya si Cindy ng Christmas wrapping paper. Dumating ang tatay niya na tuwang-tuwa dahil akala niya ay nagsasanay lang si Cindy ng kanyang pagrarap, pero hindi niya sinabi rito ang tungkol sa naging engkwentro niya sa Grinch.
Pag-uwi ni Lou at Cindy, nakita ni Lou ang asawa niyang si Betty na naglalagay ng Christmas lights sa kanilang bahay. Taon-taon, nakikipagkompetensya si Betty sa kapitbahay nilang si Martha kung sino ang may pinakamagandang Christmas light show. Samantala, pabalik sa bahay ng Grinch, nagsuot siya ng mas komportableng damit at sinuri ang laki ng kanyang puso, umaasang lumiit pa ito dahil sa lahat ng masasama niyang ginagawa. Dahil wala siyang kaibigan at ang tanging kasama lang niya ay ang aso niyang si Max, nagsimula siyang sumigaw sa loob ng kanyang kuweba para lang marinig ang echo. Sumigaw siya ng, I'm an idiot! pero ang balik ng echo ay, You're an idiot! na lalo pang nagparamdam sa kanya ng matinding kalungkutan at pag-iisa. Kalaunan, pumunta si Cindy sa dalawang matandang babae na nagpalaki sa Grinch para sa kanyang school project. Ikinwento nila kung paano napunta roon ang Grinch sa loob ng isang basket ng hindi sinasadya, at nang makita nila ito sa labas ng kanilang bahay, inuwi nila at pinalaki bilang sarili nilang anak. Habang lumalaki ang Grinch, pumasok siya sa paaralan at isang araw, inutusan sila ng guro na magdala ng regalo para sa isang kaklase. Habang patuloy na ini-interview ni Cindy ang mga dating kaklase ng Grinch, mas marami pa siyang nalaman tungkol sa kanya. Nalaman niya na noong bata pa ang mayor, madalas nitong binyo-bully ang Grinch at tinatawag siyang batang may balbas, at nalaman din niya na may lihim na paghanga noon si Martha sa Grinch. Nang umuwi ang Grinch para gumawa ng regalo para kay Martha, nakakita siya ng pang-ahit at nagdesisyong ahitin ang kanyang mukha. Pero hindi naging maayos ang pagkakaahit niya, kaya kinabukasan sa paaralan, tinapon niya ang mukha niya ng paper bag. Pinatanggal ng guro ang bag, at nang makita ng lahat ang mukha niya, nagtawanan ang buong klase, pati na rin ang mismong guro. Stupid cribbing! I hate Christmas! Dahil dito, tuluyan siyang nagalit at mula sa araw na iyon, nagsimula siyang kamuhian ang Pasko. Si Martha lang ang nag-iisang nakaramdam ng lungkot at awa para sa Grinch. Pagkatapos ng araw na iyon, wala nang nakakita pa sa Grinch dahil bigla na lang siyang nawala at tumira sa maniyabeng kabundukan. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan nakatayo ang Grinch sa labas ng kanyang kuweba at napagtanto niyang malapit na pala ang Pasko. Samantala sa bayan, ninakaw ni Betty ang isang traffic light para mas lalo pang mapaganda ang dekorasyon ng kanilang bahay. Pagkatapos nito, tinanong ng mayor kung sino ang gusto nilang i-nominate ngayong taon bilang cheermeister ng Whoville. Sumigaw si Cindy at bigla niyang nominasyon ang Grinch, kaya nagulat ang lahat. I nominate the Grinch! Tutol din dito ang mayor, pero sinabi ni Cindy na ang Grinch ang pinakakailangang makaramdam ng diwa ng Kapaskuhan. Book does say, the cheermeister is the one who deserves a backslap or a toast, and it goes to the soul at Christmas who needs it most. And I believe that soul is the Grinch. And if you're the whose I hope you are, you will too. Pumayag ang iba pang tagabayan. Sa loob ng kuweba ng Grinch, naririnig niya ang pagkanta ng mga hu at labis niya itong kinamumuhian, kaya sinubukan niya ang iba't ibang paraan para tabunan ang ingay. Nagpasya si Cindy na akyatin ang bundok para personal na sabihin sa Grinch na siya ay nominado. Pumasok siya sa loob gamit ang pintuan ng aso at sa wakas ay nakita niya ang Grinch. Excuse me. How dare you enter the Grinch's lair! Mr. Grinch, my name is Cindy Lou Who. Sinubukan siyang takutin ng Grinch para paalisin, pero sinabi ni Cindy na hindi siya natatakot at tinawanan pa siya sa pagiging katawa-tawa. Nang sabihin ni Cindy na nominado ang Grinch, tinawanan lang siya nito at tinanggihan ang alok. Nagmakaawa si Cindy at sinabing may matatanggap siyang parangal. Please, you have to accept the award. You never mentioned an award. Down for loser! Binanggit din niya na galit ang mayor at naroon si Martha para makita siyang tumanggap ng parangal. Nagkunwari ang Grinch na sasama, pero nilinlang niya si Cindy at pinabagsak ito sa trapdoor. Samantala, nagdadalawang isip ang Grinch kung pupunta ba siya o hindi. Sinubukan niya ang iba't ibang kasuotan pero wala siyang nagustuhan. Kapag wala siyang maisuot na angkop, hindi raw siya pupunta. Nagnakaw siya ng kasuotan ng Yoder pero kinasuklaman din niya ito at nagpa siyang huwag nang pumunta. Pero pinabagsak siya ng aso niyang si Max sa trapdoor, pinilit siyang pumunta. Habang lumilipad palabas ng lagusan, bumagsak siya mismo sa dibdib ni Martha. Ito ang unang pagkakataon matapos ang maraming taon na may nakakita muli sa Grinch.
All right, then give me the award. Come on while I'm young! Hiniling niya agad ang kanyang parangal, pero sinabi ng mayor na sandali lang at inilabas ang matatandang babaeng nagpalaki sa kanya. Nagulat ang Grinch na buhay pa pala ang mga ito. Binihisan siya ng pangpaskong sweater, isinailalim sa iba't ibang patikim ng pagkain, at habang nananalo siya sa sack race, masyadong nasabik si Martha. Muntik nang magsimulang magustuhan ng Grinch ang Pasko, hanggang sa dumating ang oras ng pamimigay ng regalo. Dumating ang Grinch na walang dala, pero may espesyal na regalo ang mayor para sa kanya at iniabot ang isang pangahit, na muling nagbalik ng masasamang alaala. Para mas lalong lumala, nag-propose ang mayor kay Martha sa harap mismo ng Grinch. Galit na galit, inistorbo ng Grinch ang proposal at sinabi sa lahat kung gaano sila katanga sa pagbili ng walang kwentang regalo sa isa't isa na sa huli ay itinatapon lang. Sinabi niya sa lahat na halikan ang mabalahibong puwitan niya at inahit ang ulo ng mayor. Sinilaban niya ang Christmas tree ng bayan at nagnakaw ng sasakyan para makatakas. Habang nagmamaneho, nawalan siya ng kontrol, bumangga, at sumabog ang kotse. Labi na nadismaya ang mayor kay Lou at sa pamilya nito dahil dinala nila ang Grinch at muntik nang masira ang Pasko. Pagbalik sa bahay, galit ang Grinch dahil hindi niya nagawang sirain ang Pasko. I must stop this Christmas from coming! Right now! Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang maaari niyang gawin para pigilan ito. Nang makita niya ang balbas na puno ng nyebe ni Max, may pumasok na ideya sa isip niya. Nagpasya siyang magbihis bilang Santa Claus at nakawin ang Pasko. Kumuha siya ng iba't ibang pyesa sa loob ng kuweba at gumawa ng sarili niyang paragos. Ginamit si Max bilang isa sa mga reindeer. Paglapag niya sa unang bahay na bibiktimahin, sinubukan niyang pumasok sa simenea pero naipit siya dahil medyo mataba siya, ngunit nakapasok din sa huli. Sinimulan niyang nakawin ang mga regalo at lahat ng dekorasyong pampasko. Nahuli siya ni Cindy, pero may naisip siyang matalinong paraan at nalinlang niya ito, pinauwi at pinatulog muna. Bago matulog si Cindy, tinanong niya ang Grinch kung tungkol saan ba talaga ang Pasko, at sumagot ito na tungkol iyon sa mga regalo. Sinabi ni Cindy na huwag niyang kalimutan ang mga ho. Ang sandaling iyon ay bahagyang nagpainit sa puso ng Grinch. Nice kid. Bad judge of character. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pagpasok sa bawat bahay at ninakaw ang lahat ng regalo. Sa bahay ng mayor, pinahalik pa niya si Max sa puwitan ng mayor habang mahimbing itong natutulog. Matapos manako ang lahat ng regalo, isinakay niya ang mga ito sa paragos, pero naubusan ito ng gasolina. Dahil hindi na ito makalipad, napilitan siyang ipahila kay Max ang paragos. We did it! Kinabukasan ng umaga, nagising ang mga ho at napansin nilang lahat sila ay ninakawan, at alam nilang kasalanan iyon ng Grinch. Sinisi ng mayor si Cindy sa nangyari, pero ipinagtanggol siya ng kanyang ama at sinabi sa mayor na masaya pa siya dahil ang Pasko ay tungkol sa pamilya at hindi sa mga regalo. Samantala, hinalikan ni Betty si Lou ng buong saya. Muling umakyat si Cindy sa bundok para hanapin ang Grinch. Samantala, handa na sanang itapon ng Grinch ang paragos na puno ng regalo mula sa bundok nang marinig niya ang pagkanta ng mga ho. Nalito siya dahil kahit wala ng regalo, pagkain, o dekorasyon, patuloy pa rin ang kanilang pagkanta. Doon niya napagtanto na baka ang Pasko ay hindi lang tungkol sa mga regalo, kundi sa isang bagay na mas mahalaga. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay lumaki ng 3 beses sa dating laki. Yes! I'm feeling... Napansin niyang nagsisimulang dumulas pababa ang paragos, kaya sinubukan niya itong pigilan, pero hindi siya sapat ang lakas. Nakita niya si Cindy na nasa ibabaw ng paragos, kaya sinubukan niya itong iligtas. Nagkaroon siya ng lakas ng 10 lalaki at nabuhat niya ang paragos sa kanyang balikat. Bumaba sila ng bundok para ibalik ang lahat ng ninakaw. Cindy! Grinch? Uh-oh! Get away! I have no insurance! Daddy, move! Dad, move it! Merry Christmas, one and all!
Nang makarating sila, humingi ng tawad ang Grinch at sinubukang isuko ang sarili sa pulisya, pero pinatawad siya ng lahat. Ibinigay naman ni Martha pabalik ang singsing sa mayor at sinabi nitong ang puso niya ay para sa Grinch. No hard feelings. Cheer up, dude. It's Christmas. Pagkatapos, inanyayahan ng Grinch ang lahat sa kanyang kuweba para sa isang handaan ng Kapaskuhan, na nagtapos sa isang masayang wakas. Kung nagustuhan ninyo ang aming content, hinihiling po namin na mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.